Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong likod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Hindi na nga nakatakas pa itong si virus sa hagupit ng ating batas dahil lahat ng kanyang mga krimen at ang mga niya karumal-dumal at kahindik-hindik na krimen ay napatunayan niyong imbestigahan siya umano ng Bureau of Investigation na ipinag-utos ng Korte Suprema. Dito nga natin makikita na tunay ngang magnanakaw itong virus na ito at tila ba limpak-limpak na at milyong-milyong pera ang kanyang nakukulimbat araw-araw sa kaban ng bayan na tila ba napaka-consistent niya at walang araw na hindi siya nagbubulsa ng pera na galing sa kaban ng bayan. Grabe na talaga tong virus na ito. Isa ata talagang cancer itong virus ng Senado na ito dahil unti-unti niyang inuubos ang pera na galing sa kaban ng bayan. Peking pastor at self-proclaimed son of God, mayroon namang pabala dito kay virus na ito pagdating niya sa kulungan. Ihanda ang dapat ihanda, lalong-lalo na ang kanyang katawan. Hindi raw porkit matanda na siya ay hindi na siya umano pwedeng galawin. Unless magiging first class na naman ang kanyang kulungan na ang mga warden ay bayaran at madaling masilaw sa pera na tila ba walang paninindigan sa kanilang batas o sa kanilang mga posisyon. Well, parang nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. 10 years earthquake drill, kasado na ngayong araw. Heat index sa ilang bahagi ng Central Luzon nananatili sa extreme caution level. Mga ospital ng gobyerno naka-code white alert ngayon pong panahon ng Kwaresma. Company Pastor Apollo C. Kibuloy may patunay sa magiging bias ni Senator Risa Hontivero. Pagkaditi na naman ni former Congressman Teves sa Timor-Leste, binalawig pa ng 15 araw. 3 tauhan ng Philippine Navy sugatan sa panibagong water cannon attack ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. At 7.3 billion pesos na halaga ng peking produkto na diskubre ng customs sa Caloocan at Bulacan. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News. Diyos Maray Naga sa Indogabos, Diyos Mabalos, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. It's good to be back on a Monday morning, March 25, 2024. Po si MJ Mondihar. Araban po si Franco Baran. Sunshine News Blast. So, nang bukso po ng ating mga balita ngayong umaga, kasabay po ng pagdiriwang ng Fire Prevention Month, ay isasagawa rin po ngayong araw ng Office of the Civil Defense ang unang quarter ng nationwide simultaneous earthquake drill. Magsisimula po ang aktibidad ngayong alas 8 ng umaga kung saan ang ceremonial site ay gaganapin po sa loob ng Campo Aguinaldo sa Quezon City. Dahil itong matiyak ang kahandaan ng mga otoridad sa pagtugon sakaling magkaroon ng pagyanig, partikular na ang pinangangambahang mahigit 10 magnitude na lindol o yung tinatawag na The Big One. Kabilang sa mga aktibidad na gagawin sa naturang earthquake drill ay ang camp-wide evacuation drill, communication exercises at iba pa. Inaasahan namang dadalo sa programa si Defense Secretary Gibot Teodoro III. Samantala, niyarig yung magnitude 5.3 na lindol ang lalawigan ng Surigao del Sur nitong linggo ng hapon, Marso 24. Sa tala ng PHIVOX, ang epicenter ng lindol ay nasa 21 kilometro sa timog silangan ng munisipalidad ng Marihatag. Ayon kay PHIVOX Director Teresito Bacolcol, tectonic ang pinagmula ng lindol. Ramdam din ang Intensity 3 sa Bislig City, Intensity 2 sa Cagwait at Tandag sa Surigao del Sur at Intensity 1 sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte. Wala naman na italang aftershocks ang PHIVOX o damage sa mga ari-arian.
Sunshine Samantala, nananatili sa extreme caution ang heat index sa ilang lugar ho sa Central Luzon. Dahil po ito sa naranasang matinding init ng panahon dala po ng El Nino phenomenon. Ayon sa Pag-asa, ang mga lugar na ito ay ang Zambales, Clark Airport sa Pampanga, Central Luzon State University sa Muñoz, Nueva Ecija, Baler at Kasiguran sa Aurora, Abukay sa Bataan at Subic Bay sa Olongapo City. Tinatayang aabot sa 37 degrees Celsius ang heat index sa nabanggit na mga lugar. Sa ilalim po ng extreme caution level, malaki ang posibilidad ng pag-atake ng heat stroke, heat cramps at exhaustion o pagkahapo. Ibang balita naman, nakataas na sa heightened alert status ang pambansang pulisya simula ngayong araw. Ito ay bahagi ng pagtiyak sa seguridad ng mga turista at magbibiyahe pauwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Tinatayang aabot sa mahigit 50,000 polis ang ipakakalat ng Philippine National Police sa mga matataong lugar sa buong bansa para sa mapayapang pagdiriwang ng mahabang bakasyon ngayong Semana Santa. Partikular na dito ang paliparan, pantalan ng mga terminal at simbahan. Ayon pa sa PNP, magtatagal ang naturang heightened alert status hanggang sa Abril 1. Sa ibang balita naman, alas 6:08 sa buong kapuluan, inaatas na o itinaas na ng Department of Health sa Code White Alert ang lahat po ng mga ospital ng gobyerno sa buong kapuluan. Ito ay para sa pagdiriwang o paggunita ng Kwaresma ngayong linggo kung saan inaasahang dadagsa mga bibiyahe pauwi sa kanilang mga probinsya o pagbabakasyon sa mga lugar na karaniwang dinarayo ng mga turista sa ganitong panahon. Sa ilalim po ng Code White Alert status, nakaantabay ang lahat ng medical personnel at staff sa mga ospital ng gobyerno para para sa anumang emergency. Para maiwasan ang mga emergency, pinayuhan po ng DOH, Department of Health ang publiko na uminom ng maraming tubig para maiwasan po ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagkalantad sa init ng araw para maiwasan ang heat stroke. Maging maingat sa mga sakit na nauso tuwing tag-init, kabilang na ang panahon o kabilang na ang sipon, ubo, rashes, sakit sa balat at iba pa. Pinayo naman ang kagawaran ng kalusugan ng mga magulang o guardian na bantayang mabuti ang kanilang mga anak o yung mga bata, lalo na pag lumalangoy sa iba pang mga water activities ngayong panahon ng bakasyon. DAR Sunshine Radio. Empleyado ng Quezon City Hall arestado dahil sa extortion equals corruption. Si Paul Montimon sa detalye. Paul! Gandang umaga, arestado ng mga tauhan ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit ang isang empleyado ng Quezon City Hall dahil sa kasong robbery extortion. Ganap na alas 8 ng gabi, March 23, 2024 nang mahulog sa isinagawang entrapment operation ng mga pulis ang suspect na kinilalang si Aquino Avila, 56 anyos, nagtatrabaho bilang supervisor ng QC Engineering Office ng QC Hall. Batay sa salaysay ng complainant na si Archie Angoy, 47 anyos, una siyang humingi ng tulong sa suspect sa pagproseso ng building permit, business permit, zoning at certificate of exemption sa kanyang itinatayong warehouse para sa kanyang pet foods business. Ayon sa biktima, agad siyang nakapag-deposito ng 2 cheque na nagkakahalaga ng 1 milyong piso at 500,000 pesos sa account ng asawa ng suspect na si Mary Jean Avila. Muli pang humingi ng 1 milyong piso ang suspect para sa certificate of exemption na agad namang idineposito ng biktima sa kaparehong account ng asawa ni Avila. Nasundan muli ito ng panghihingi ng 1.7 million pesos ng suspect bilang kabayaran sa City Council para sa zoning hanggang sa bumaba ng 700,000 pesos. Dito na humingi ng saklolo si Oy sa mga pulis hanggang sa na-corner na ang suspect sa isang kainan sa Quezon City. Agad na dinala si Avila sa Quezon City Forensic Unit para sa isang ultraviolet examination habang ang kaharaping kaso naman ito ay naipila na sa Quezon City Prosecutor's Office. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Nag-uulat Paul Montimon, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. Samantala, sapat pa ang supply ng kuryente sa susunod na 3 buwan. Ito ang nayak na Department of Energy sa gitna ng nararamdamang init ng panahon at pananalasan ng El Nino phenomenon. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang panawagan ng DOE sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente. Bukod sa
Bukod sa magpapagaan sa bulsa, ay makatutulong din ito para mabawasan ang gastos sa pagpapatakbo ng mga planta ng kuryente, lalo na ng mga oil-based power plants ngayong tag-init. Sa kaugnay na balita, sa kabila ng kasapatan ng supply ng kuryente sa mga susunod na buwan, nagpaalala naman ngayon ng Department of Health na posibleng itaas sa yellow alert warning ang power grid sa Luzon. Di ata ito Department of Health, Department of Energy dahil usaping kuryente hindi kalusugan. Ito dahil sa epekto po ng El Niño phenomenon sa mga hydropower plants. Sa inilabas sa pahayag ng DOE, posibleng mangyari ito sa Luzon sa mga buwan ho ng Abril o Mayo. Next month na po ito. Tiniyak naman ng DOE na mananatili sa normal reserve level ang mga grid sa Visayas at Mindanao sa ikalawang quarter ng 2024. Matatandaan na noong Marso 22, iniklara ng Pag-asa na nagsimula na ang dry season o panahon ng tag-init. Ang dry season po ang panahon kung saan kakaunti o hindi magkakaroon ng mga pag-ulan. Ito'y karaniwang tumatagal ilang buwan kung saan nangyayari ito mula Nobyembre hanggang Mayo, kung saan ang panahon ay kadalasang mainit at tuyo. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Samantala, dumulog na kamakailan ang company Pastor Polo C. Kibuloy sa Korte Suprema para iprotesta ang contempt order ng Senado laban dito. Ayon sa kampo, walang dahilan para sumipot si Pastor Apollo sa pagdinig ng komite ni Senator Risa Hontiveros dahil sa mapanirang pahayag ng mga fake witnesses nito. Malinaw kasi mula sa mga salita ni Hontiveros sa kanyang Senate Resolution number 884 na hinusgahan na nitong guilty ang butihing pastor. Walang pasubali na nakasaad sa resolusyon na may krimen ng ginawa si Pastor Apollo dito sa Pilipinas at ang mga krimen ay nangyayari at ginagawa sa kasalukuyan. Paliwanag naman ni Attorney Elvis Balayan, isa sa legal counsel ni Pastor Apollo, hindi nang iinsulto ang kanyang kliyente sa pagliban nito sa mga patawag ng Senado dahil kung lilitaw ito sa mga hearings, siguradong ipahihiya lamang doon ang butihing pastor. Ipinaliwanag din ni Balayan kung bakit hindi maaaring dumalo si Pastor Apollo sa Senate hearing ni Hontiveros. Sunshine News Ang Blast. mag-interpret yan. Ngunit sa ganang amin po, napakaklaro po na mas worse po ang nangyayari kay Pastor Tipuroy kaysa mga nabanggit na kaso na yon. Sinasabi ko pong worse sapagkat yung mismo pong resolusyon, ngayon lang po ako nakakita, maaaring ako ay nagkakamali, no? Base sa aking experience, ngayon lang po ako nakakita ng resolusyon ng Senado na sinasabing criminal ka na, no? Na ikaw ay convicted na. Pagkatapos ako ay patatawag mo. Paano mo pa naman ako ma-expect na maklear ko ang sarili ko? Ano po ang isasagot ko sa iyo kung alam ko naman na sinasabi mong ako ay guilty na, no? So ano pong katuturan ng magiging pagdinig sa Senado na kung sinasabi mo ako ay may nagawa ng krimen at kasalukuyan ko itong ginagawa, ano pong magiging sense noon? Iginit din ni Atty. Balayan na isang usurpation of authority ang ginagawa ni Hontiveros dahil trabaho ng hudikatura ang nadinggin ang mga paratang kay Pastor Apollo at hindi ng Senado. Aniya, may limitasyon ng contempt powers ng Kongreso at dapat igalang nito ang karapatan ng mga resource person. Sa huli, git ni Balayan na kung nagagawa ito ng Senado kay Pastor Apollo na isang public figure, ay paano pa kaya tayo mga ordinaryong Pilipino? Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine. Susunod sa ating mga headline, pagkakadetene ni dating Congressman Arnie Teves sa Timor-Leste, pinalawig pa ng 15 dias. Tatlong tauhan ng Philippine Navy sugatan sa panibagong water cannon attack ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. At 7.3 billion pesos na halaga po ng peking produkto na diskubre ng customs sa mga lugar sa Bulacan at Caloocan. 6:16 sa buong Babalik po ang ating balita sa Sunshine News Blast Morning Edition Worldwide. Aba, pinalawig pa ng Korte sa Timor-Leste ang pananatili sa kulungan noon ni dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Ito ay kasunod ng pagkakahuli sa dating kongresista habang naglalaro ng golf sa syudad ho ng Dili. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, abogado ho ni Teves, 15 araw pang mananatili sa Timor-Leste si Teves kaya hindi ito nadala ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation pabalik ng Pinas.
Nililinaw pa nito Pasio, walang deportation o extradition na napag-uusapan ngayon sa kaso ni Teves taliwas sa mga pahayag ng Department of Justice. Inirekta naman ang pagpapatuloy ng trial ni Teves sa Marso 25. Posible namang idulog ng kampo ni Teves sa United Nations Commission on Human Rights ang umano'y pang-uusig sa dating kongresista. Matatandaan na si Teves ay tinuturing na suspect sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo at siyam na iba pa na nangyari po noong March 10, 2023. Sa ibang balita naman, kinumpirma ni National Security Advisor Eduardo Año na 3 tauhan ng Philippine Navy ang sugatan sa pinakahuling water cannon attack ng China Coast Guard. Ayon kay Año, nangyari ang insidente noong Sabado, Marso 23 ng patungong Ayungin Shoal ang Philippine Navy para maghatid ng ilang tauhan at supplies sa sumadsad na BRP Sierra Madre. Hindi naman inilabas ang detalye kung hanggang saan ang injury ng 3 Navy pero nagdulot ang pag-atake ng malaking pagkasira sa sinakyang barkong Uniza May 4. Matatandaan na patuloy ang pag-angking ng China sa Ayungin Shoal bilang bahagi umano ng kanilang teritoryo sa South China Sea habang patuloy naman ang paninindigan ng Pilipinas sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Sa ibang DZAR Sunshine Radio. Samantala, panibagong rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal naging matagumpay sa kabila ng panibagong harassment na tinanggap nito mula sa Chinese Coast Guard. Si Paul Montibon magbabalita. Paul! Ituturing pa rin na matagumpay ang isinagawang rotation and resupply mission ng Philippine Navy, gayon din ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal nitong weekend. Ito naman ang kinumpirma ni National Security Council Chairman Secretary Eduardo Año kasunod ng panibagong water blasting incident ng China Coast Guard sa Uniza May 4 na isa sa mga resupply ship nito. Ipinabatid ni Año na batay sa naging ulat sa kanya 3 tauhan ng Philippine Navy na sakay ng Uniza May 4 ang nasugatan sa panibagong water cannon incident kaya't hindi na ito nakatuloy. Gayunman, sinabi ng kalihim na nakarating pa rin sa BRP Sierra Madre ang lahat ng mga supply at kagamitang kailangan ng mga sundalong nakahimpil doon. Sa katunayan, nakatakda silang makipagpulong kay Executive Secretary Lucas Bersamin kasama na ang Security Council o cluster ng pamahalaan patalakayan ang panibagong insidente. Dito anya bubuo ng isang rekomendasyon kay Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa mga usaping bumapalot sa West Philippine Sea. Sa ngayon, sinabi ni Anyo na ligtas nang nakabalik ng Palawan ang unay sa May 4 at hindi na ito kinailangan pang batakin dahil nakaandar pa naman ito matapos ang insidente. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. Traffic. Mag-ikot tayo sa mga paunahing lansangan sa Metro Manila para po sa update sa lagay ng ating traffic na sa ating pong linya. Ating masipag na partner na si Charlie Nozares. Charlie, ayos ang lagay ng ating traffic ng Monday morning. Sumasambulat sa buong Sa pagpapatuloy na diskubre ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng kanilang Customs Intelligence and Investigation Service sa Manila International Container Port ang 7.3 bilyong halaga ng peking produkto. Ito ay isinagawang magkasabay ng operasyon ng ahensya sa Caloocan City at Bocaue, Bulacan noong Marso 20. Ilan sa mga items na nadiskubre ay ang mga peking underwear, hardware, household items, kitchenware at appliances. Ayon kay CIIS Director Vernie Enciso, ang mga produktong kanilang nadiskubre sa operasyon sa Caloocan City ay nagpapatakbo rin sa lokal na merkado pero mapanganibaan niya ito dahil bukod sa hindi nagbayad ng tamang buwis, hindi rin dumaan sa safety inspection ng mga ito na posibleng ikasasama sa mga magbebenta sa mga consumer. Sa ngayon ay isinara ng ahensya ang naturang mga warehouse habang pinasumite naman ang mga may-ari ng importation documents o proof of payment. Sakaling hindi makapagsumite ng mga karampatang dokumento ay isa sa ilalim sa forfeiture proceedings sa mga produkto dahil sa paglabag sa Section 1400 o Misdeclaration in Goods Declaration and Section 1113 o Property Subject for Seizure and Forfeiture ng Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act.
Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Business News Blast. Apple, Google at Meta, mga kumpanya ng kano ito, nakatakdang humarap sa investigasyon ng European Union. Si Val Divina Gracia sa ating balitang negosyo. Nakatakdang humarap sa susunod na linggo sa investigasyon ng European Union ang mga kumpanyang Apple, Google at Meta. Ito ay para tukuyin ang pagtalima ng mga tech giants sa bagong Digital Markets Act ng EU, kasunod ng mga report laban sa mga ito. Sa ilalim ng Digital Markets Act, layo nitong matiyak na magkaroon ng patas sa paraan sa online ang mga platform. Kapag hindi makasunod ang nabanggit na mga platform, posible itong magresulta ng hanggang 10% ng worldwide turnover ng kumpanya. Pinatawan ng EU ang Apple ng 1.8 billion euros ngayong buwan dahil sa umano'y hindi pagpayag ng kumpanya sa mga application developer na makipag-ugnayan ng libre sa mga iPhone user. Habang ang Meta naman ay kinwestiyon sa kanilang paraan na paggamit ng data ng Facebook at Instagram users. Ang investigasyon naman sa Google ay kaugnay sa reklamong self-preferencing nito kung saan inuuna nila ang kanilang sariling services sa kanilang digital platform kaysa sa iba. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Val Divina Gracia, kapartner mo sa balita at serbisyo. International News Blast. Russia nagdeklara ng day of mourning kasunod ng pagkasawi ng mahigit 100 katao sa isang atake sa Moscow concert. Si Angel Pastor para sa balita. Nagdeklara ng day of mourning ang bansang Russia kasunod ng nangyaring pag-atake sa isang concert sa Moscow na ikinasawi ng mahigit 100 katao. Matatandaan na noong Biyernes ng gabi nang pasukin ng 4 na armadong kalalakihan ang Crocus City Hall kung saan ginanap ang concert ng bandang Picnic at walang habas na pinagbabaril ang concert goers at sinunog pa ang lugar. Tinatayang nasa mahigit 6,000 ang nagtipon-tipon sa naturang venue. Inako naman ang teroristang grupong Islamic State o ISIS na sila ang nasa likod ng pag-atake, habang naniniwala naman ang iba na Ukraine ang nasa likod nito. Sa ngayon, arestado na ang 4 na suspect sa naturang mass shooting. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sports News Blast. Sir Yumir Marshall sumabak po sa isang super middleweight showdown bago mag-ensayo sa Paris Olympics. Congratulations, kabayan! Si Carlo de la Peña sa ating balitang pampalakasan. Tinalo ng Pinoy boxing champion Yumir Marshall ang Thai boxer na si Tadsak Sinam sa isang ika-4 na round ng kanilang super middleweight showdown. Ginanap ang Marshall-Sinam fight noong Sabado ng gabi sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila. Pagkatapos ng bagong panalo, nakatakdang lumipad si Marshall patungong Colorado sa Estados Unidos kasama ang buong boxing team ng Pilipinas para paghandaan ng Olympics. Si Marshall ay nakatakdang lumaban sa Paris 2024 Olympics para sa ilalim ng 80 kilograms division. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, kapartner mo sa balita at serbisyo. Showbiz News Blast. Katrina Halili nasungkit ang kauna-unahang Best Supporting Actress Award. Maria Higante nakuha ang kauna-unahang korona ng Pilipinas sa Universal Women Pageant. Narito ang balitang showbiz ni Sara Santos. Matapos ang 21 taon sa showbiz, nakuha ng aktres na si Katrina Halili ang kauna-unahang acting award. Nanalo si Katrina bilang Best Supporting Actress sa Emirates Film Festival sa Dubai sa kanyang pelikulang Avenida na idinarek ni Louie Ignacio. Panalo rin bilang Best Actor ang co-star ni Kat na si Allen Dizon. Samantala, nasungkit ng Pinay Beauty Queen Maria Gigante ang kauna-unahang korona ng Pilipinas sa Universal Women Pageant. Napigilan ng Cebuana Beauty ang back-to-back win ng Venezuela nang talunin ng Venezuela Beauty na si Lisandra Chirinos. Bukod sa korona, nanalo rin si Maria ng Social Media Award sa Universal Woman 2024 na ginanap sa bansang Cambodia noong Biyernes. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sara Santos, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. The antidote of pride is acceptance.
Ang lunas ng pagiging mapagmataas ay ang pagtanggap. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine Partner, ang gamot sa pagiging mapagmataas ay yung pagtanggap, hindi yung pagkain ng ampalayang hilaw. Ay, bitter yun. Oo, mapait yon, partner. Iwasan mo natin gayon. Although masarap po siya sa kung ampalaya, partner, masarap siya sa ating dugo. Okay siya, pero ang lasa mapait eh. Mapait, pero healthy. Healthy. Kung gulay ang pag-uusapan. Pero kung ugali, partner, ang mapait ay hindi healthy. Tayo dyan. Good morning kay Madam At Liza. hindi hugot mo, Jay. Matindi. Good morning kay Madam Liza Mendoza. Si Elpidio Ferrer, magandang umaga. Si Carol Vargas, si Mia Poche, si Nicolas Raul Velonta, si Gloria Ching at Wilma Hilario. Good morning mga kababayan. Yeah, syempre, good morning din kay Mami Lola, OFW Vlog. Yan kay Min Julie, magandang umaga po. Wilma Hilario, at sa marami pa, Miss Butterfly, good morning din po sa inyo. At sa Phil Canadian Family Vlog. At si Matsibs Kaya Channel, Delta Tacuban, magandang umaga. At si Elvira Talon, marami po kaming oras kaya binabati po namin kayo ng magandang araw. Si Lorna Idil at si Evangeline Kalan, watching from Russia. Wow, lupit. Si Healthy Lifestyle Moy, good morning din, partner. Yeah, syempre, andito rin, nanonood din sa atin si Jeneline Embalsado at sila Buding at si Marcy Cruz. Ayan po, magandang umaga po sa inyong panonood dito po sa News Blast ng Morning Edition. Hindi ko nang sabihin laban kasama ang bayan. Bernadette Jaime at si Mariza Pron, magandang umaga. Marcy Cruz. Magandang morning sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga partner natin, hindi po nagko-comment pero nanonood po sa ating umagang balitaan. Ang lahat ng ito ay aming po pinagpapasalamat sa management sa pagtitiwala na pinagkaloob sa atin. Hindi tayo high pitch partner Low pitch tayo, low pitch. Kasi yung narinig natin, high pitch Matitindi yun. Hindi natin kaya yun. Sky Blue, good morning from Sweden. At sa lahat po ng mga partners natin na patuloy po nakatutok sa lahat po ng ating public service program. Mabuhay po kayong lahat. At sa pangalan po ng management at himpilan ng SMNI News at ng SMNI Radio, kami po ay nagpapasalamat sa pagtitiwala na maging kabahagi ng ating arawang misyon na magbigay. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.